spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Attorney Joycel Panlilio. Ase, good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Karod, at sa lahat po ng mga nakikinig. Gaya ng binabanggit ko nga kanina, Asek, hindi porket tag-ulan na tayo, okay na, no? Yung sitwasyon, lalo tigit ng ating mga magsasaka. Kasi nung mga nakarang araw, may mga binabanggit din dito ng pag-asang posibleng strong El Nino. At ito'y umabot hanggang sa susunod daw na taon. Asek, okay. Ano ho ba yung mga paghahanda rito na ginagawa din ng Department of Agriculture? Unang-una po, para aside from paghahanda po ng Department of Agriculture, sinasama po namin sa paghahanda yung ating mga magsasaka at mangingisda. Unang-una, naglalabas na po kami ng advisory para po sa kanila at nakalagay po doon ano ba ang kanilang mga dapat gawin sa lahat po ng sektor ng agrikultura. Siyempre po para po maprotektahan ang ating mga magsasaka at mangingisda. Tama po yung nabanggit ninyo na ang Pag-asa po ay nagsabi na mataas po talaga ang posibilidad. Sa ngayon naman po ay wala pa po talaga tayong naitalang epekto, kundi yung atin pong nangyayari naman po taon-taon yung mga moisture stress po sa buong bansa. So isa din po ito na pinaghandaan din naman po ito ng pamahalaan at yung aside po sa nabanggit ko po sa inyo na paghahandang aming ginawa sa paglalabas po ng bulletin, nagkaroon na rin po kami ng prepositioning ng mga seeds, yung mga kailangan pong intervention, inihahanda po namin yung mga irrigation system na nabanggit nyo nga po kanina. Opo. At kung may tag-ulan po, isa pong ginagawa po doon ay yung meron po tayong rain harvester na pag-iipon po ito ng tubig na para kung sakali mang kailangan po ito pagka nagkaroon na po ng tagtuyot ay magamit po ito ng ating mga magsasaka. At isa pa nga rin po dito yung paggamit po ng drought resistant na mga seeds para po pati po aside from the seeds yung mga gagamitin din po para po sa ating livestock yung pagkain ng kanilang mga forage, ganun din po na dapat din po sana ay drought resistant din po ito. Aside, marami pong paghahanda, isa po din nga kasama din po sa advisory na kapag dumating po yung panahon ay meron po silang mapaghuhugutan ay ipa-insure po nila yung kanilang mga pananim. At aside from that ay meron din pong hinahandang pondo ang pamahalaan para po sa recovery na meron po tayong pwedeng naman pong maging pautang na walang interest at matagal po ang bayad din po ang aming programang survival and recovery loans. Opo. At isa pa po, meron din pong nakaantabay ang pamahalaan na quick response fund na magagamit po kung sakaling nagkaroon na nga po ng mga ganitong sitwasyon na nakakaapekto po sa pananim at paghuli ng mga isla ng ating mga magsasaka. Ilan lang po iyan. Opo, Asek, no, sa sa pagtaya ng Pag-asa, kailan ho ba yung kanilang tinitignan na exact buwan na posible tumama o mangyari itong pinaghahandaang strong El Nino? Ang banggit po ng Pag-asa, maaari na po itong magsimula ngayong buwan or sa July, August. Tapos tatawid po ito sa first quarter of 2027. Pero nagdeklara na sila ng ng rainy season eh. Opo. Sa iba't ibang lugar naman po ito nangyayari. So maaring dito po may ulan, sa ibang lugar hindi. Kamukha po sa Mindanao, usually mas maulan po doon. So, yun po ang ayon lang po ito sa datos na nabigay din po ng Pag-asa po sa amin. So, pero may specific ho ba na mga rehiyon na kung saan tinututukan po ng Department of Agriculture na posibleng tamaan ng strong El Nino? Wala pa po kami ngayong nakitang ganun, pero lahat po ng areas, depende po kasi sa area kung saan po magdalas yung ating tagtuyot. Kamukha po noong unang 3 buwan ng 2026, ang naitala po nating may moisture stress talaga or less po talaga yung tubig doon ay sa
Cordillera Administrative Region sa Carpo, sa Region 2, sa Mimaropa, sa Region 9, 11 at 12 po. Opo. Doon po tayo nagkaroon ng pinsala na dahil naman po ito sa moisture stress. Oo. Pero doon sa mga hagbang na binanggit po ninyo bilang paghahanda dito sa posibleng pagtama ng strong El Nino, kailan ho no yung target ng implementation ito? Numpisahan na po namin yung mga nabanggit ko po. Meron na po kaming hinahanda. Yung isa pong nabanggit ko, yung mga drought tolerant varieties ng seeds. Naka-ready na po yan. Nagkakaroon na po kami ng prepositioning ng mga lahat po ng aming support, pati po yung mga fertilizer, paghahanda ng sa irrigation. Nangyayari na po ito. At dahil nga po dito na kung narinig po ninyo, ni-reactivate po namin yung aming El Nino Task Force para masiguro po na lahat po ng karampatang aksyon at pagsasaayos po ng ating mga patubig ay nasisimulan na po ang paghahanda. Wala naman ho tayong problema sa ating mga irrigation system. ASEC. So far, lahat naman ay gumagana at napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Kasi isa yan sa pinaka-problema at saka problema ng ating mga magsasaka, lalo tigit sa panahon na mahaba-habang tagtuyod, talagang natutuyo lahat yung mga irigasyon at isabay pa natin itong sitwasyon ng krisis sa langis, tuloy nalulugi yung ating mga magsasaka dahil wala nga silang pagkukunan ng tubig, napipilitan silang gumamit rito ng mga water pump na para gumana yan kailangan ng ng krudo, which is sobrang taas, kaya apektado yung kanilang hanapbuhay. So lahat naman ng ating mga irigasyon functional naman na napapakinabangan. Iyan po ang ating target. Kung nagkakaroon po tayo, isa rin po sa paghahanda yung assessment po ng lahat ng ating irrigation system. At kung may kailangan pong, kung may konting problema or hindi gumagana, ay sisiguraduhin po ng pamahalaan na gumagana po ito. At katulong naman din po natin ang ibang ahensya ng pamahalaan. Kung kailangan po nating ikatulungin ang Department of Public Works and Highways, ay gagawin po natin yan dahil sa utos nga po ng Pangulo, it's a whole of government approach po para maibsan po kung ano man po ang hindi magandang dulot nitong ating padating na El Nino. Oo. Yung binabanggit po ninyo, yung rain, ASEC? Kasi yun ay... Harvester po. Harvester? Opo. May mga ganun po tayong facility na ginagawa. It's an structure po ito na pag umulan na nakakatch po talaga sinasalo yung tubig ulan. Sinasalo po yung ulan. Pagka kailangan po later on, ay nagagamit po ito. Correct, oo. Kasi yun nga ang parating naririnig natin, no? Lalo tigit sa ating mga magsasaka. Dito naman sa ating bansa, konting ulan lang, puro bahana. Sabi nga nila, kaysa sa, magdudulot lang yan ng pinsala, might as well gumawa ng paraan dyan ng gobyerno, ng kinauukulan, para saluhin, ipunin itong mga tubig ulan at magagamit ng ating mga magsasaka. So, at least maganda yan yung binabanggit niyo na may gano'n na palang pasilidad, no, ang Department of Agriculture. Pero lahat ho ba ng mga lugar may ganong klaseng pasilidad para sa ating mga magsasaka saluhin itong ulan at magamit po nila sa kanilang taniman? May mga ilang lugar po na meron Ilan po tayo ganun. At saka hindi ko po alam, hindi ko po hawak ngayon yung datos kung ilan na po ang established na gano'n. Pero aside from that naman po at itong ganitong struktura, ay namimigay din po tayo ng mga drum para mapag-ipunan din po. Lalagyan din po ito ng tubig na maaari po nilang maipon. Na malalaki rin po itong mga drum na ito. Pansamantagalan. Isa pong magagamit. Pansamantagalan habang wala pa silang ganitong pasilidad, ASEC. Marami rin po kaming naipapamigay na gano'n. Kung nakikita pong nakakapasyal po kayo, may mga makikita po kayong mga drum na kulay blue na malalaki yan. Ilan po ito sa mga ipanamimigay din po ng DA. Oo. Well, yung ayuda
Tama ho ba yung ayuda ba yung ibinigay ng Department of Agriculture bilang tulong sa ating mga magsasaka na apektado ng krisis naman sa langis? Lahat ho ba ng ating mga magsasaka may natanggap na ho? Na ibigay na yung Ito kanilang... po Opo. yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Mm-mm. Marami na po kaming naipamigay. Kung ilang percent na po ay wala po akong datos ngayon. Oo. Pero kung hindi pa po ito naging 100%, patuloy naman po ang distribution nito sa buong Pilipinas. Oo. Ito ay kaugnay nga rito sa krisis. Opo, tama Oo, po kayo. krisis sa langis. Opo, itong... Kaya po siya inilabas dahil po dyan. At patuloy naman po na nagre-request pa rin po ang Department of Agriculture kung maaari pa po namin itong i-augment. Okay. Magkano ho ba ang bawat magsasaka ang natanggap nila? Ito pong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, 2,325 po bawat isa. But before that, nagkaroon na rin din po ng distribution. Yung tawag po natin doon ay fuel assistance. Opo. Tiga 5,000 po yung natanggap po ng mga beneficiary na nag-qualify po para po makatanggap nito. At meron naman din po kaming natanggap na pondo na karagdagan na 50 million para din po i-distribute din po namin ito sa mga susunod na. Okay. So one time lang yung pagde-distribute, ang pagbibigay ng ayuda rito sa ating mga magsasaka, ma'am? Yung sa fuel assistance po, nakapagbigay na po kami ng isa. Then sinundan po ito ng presidential assistance na cash naman. Cash po ito kahit kung ano po ang gusto nilang paggamitan. At yung nabanggit ko nga po, nakatanggap po kami ng another 50 million na ipapamigay din po namin. At yun nga po, kung magkakaroon po ng karagdagan ay madadagdagan naman po yung naipamigay na po dati. Opo. Pero, patuloy pa rin yung Yes, ginagawang distribution, ma'am. At aside naman po sa nagbibigay ng mga cash assistance, yung mga interventions po ng DA ay patuloy naman din pong natatanggap ng ating mga kababayan. Opo. Etong mga nakalipas na na buwan, di ba, parang umabot ata ng ilang buwan ho ba yung naranasan nating sobrang init ng panahon? Ano ho ang naging epekto nito, lalo't higit, ma'am, sa presyo ng produktong agrikultural at sa ating mga magsasaka? Nagkaroon naman din po tayo ng yung nabanggit ko po kanina na moisture stress na nasira po yung ating ibang mga pananim. Umabot po ito ng around mga 3.5 billion. Siyempre po, pag nag-less po ang supply ay nagkakaroon ng paggalaw ng presyo. Correct. Pero wala naman po tayong naitala na unreasonable na pagtaas ng presyo dahil nga po taon-taon naman po nangyayari ito ay pinaghandaan naman po ng DA yung production para masiguro po natin na meron naman po tayong sapat na supply ng pagkain sa merkado para nga po yung presyo naman po para sa ating mga consumers ay hindi naman po maging unreasonable. At may iba naman pong programa ang DA para naman po hindi rin masyadong affected sila. Kamukha po nung ating benteng bigas, meron po silang option na 20 pesos na mabibili po nila. Yung mas mahal na bigas noon, mura na po ngayon. So yung kanila pong purchasing power ay mas malawang na po ngayon at mabibili na po nila iba pa pong bagay. At yung huli nga pong ginawa ng pamahalaan, yung naglagay po tayo ng price cap sa imported rice, isa rin po itong option ng ating consumer na pwede rin po silang bumila ng medyo mas mataas sa 20 pesos, yung imported po na bigas na 50 pesos po na hindi dapat tataas sa ganong halaga. Opo. Pero so far sa ngayon yung presyo ng ng gulay at iba pang mga agricultural product sa palengke stable naman, ma'am. Tama po kayo. No? Nagkakaroon naman po ng regular na monitoring ang Department of Agriculture dito po sa NCR at sa buong Pilipinas naman po. Lagi po kaming nagmo-monitor. Meron pong bantay presyo team ang DA at kasama po natin din ang Department of Trade and Industry dito. Opo. Dito po sa ginagawa din yung paghahanda para sa posibleng strong El Nino, paano ho tayo makakasiguro na hindi rin tayo magkakaroon ng shortage sa pagkain
at hindi tataas yung presyo ng mga agricultural products sa merkado, ma'am? Tinitingnan, meron po kasi ang DA na supply, datos po ng ating magiging supply o production. So tinitiyak po natin na magkaroon po ng ganong production. Ngayon Opo. kung sakali naman po, ang isa pong hakbang na ginagawa ng pamahalaan para po matugunan kung ano man po ang maaaring maging pagkukulang ay meron naman pong dumadating na imported para lang po kasi pagka kulang na kulang po ang supply, alam po natin yan na maaari pong tumaas ang presyo. So isa po yun para mapunan yung pagkukulang at maging stable po yung presyo sa merkado. Ayan. Alright. Asek Joycel Panlilio, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay ang Department of Agriculture. Thank you po. Salamat po at magandang umaga po muli. Assistant